Ang mga magsasaka, may iba pang matinding kalaban. Tahimik ang mga ito kung matake. So ganyan ang gagawin nila. Kapit sila sa dahon and then sinisira nila yung pinakaubod nung palay. Ang mapinsalang hayop, hindi lang sa palayan umaatake. Ang tulis pala ng ulo niya, oh. Parang ahas ang itsura. May ilan na mas piniling mag-isa tulad ng octopus o pugitan na ito. May pambihirang abilidad ito na gayahin ang itsura at kulay ng kanilang paligid. Gagambang tubig! Yes! Mapapalaban ako sa malaahas na laman dagat. Oh my God! Oh! Oh! Look at this, balabalo! Larga mo lang, Dok. Larga mo to. Larga mo. Sa lawak ng karagatan, hindi lang isda ang maaaring hulihin sa dagat. Ang ilang mangingisda, mas piniling gawing kabuhayan ang malalaki at madudulas na malabanos at talupapa. Kapain natin itong butas. Tignan natin kung masikip pa. May maputik dito. Sisisiring ko itong butas na ito. Oh my God! Oh! Oh! Sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro, mapapalaban ako sa malaahas na laman dagat. Isa itong uri ng saltwater eel na hindi raw papahuli ng buhay. Excited ako ngayon dahil kasama tayo dito sa mga fishermen para manghuli ng isang kakaibang uri ng isda, no? Una, talagang takot sila sa ganito. Ngayon, yung iba natututo na dahil sa kahirapan. Kahit na mahirap, talagang kapilit na rin manghuli para lang sa pangailangan sa pamilya. Sa Bakawan madalas nakikita ang malabanos. Narito kasi ang pagkain nito gaya ng isda at sea urchin. Okay, so hanggang dibdib niya. So kakapain muna natin, ha? Opo. Ito, Dok, yung kamay niya, Dok. Yung isang ang kamay niya. Sukatin din. Holding hands kami. Hawakan ko si Dok, baka hilahin sa ilalim. 1, 2, 3. Ito, Dok. Ito. Ang laki! Dulas, Dok. Kasyang-kasya tong kamay ko sa loob. Sinubukan namin maglagay ng pain sa isda. Pagpasok mo ng ganyan, kunyari hanggang dito lang pumasok. Tapos ito naman, bibitawan mo siya, tapos ito naman itutulak mo. Ah, okay. Pag guminto, tama na po yan. Zero visibility. And kakapit lang ako dito sa kahoy nito para lumubog ako, no? Siniksik niya mo sa ilalim ka na. Maya-maya pa, Dulo. Ang swerte natin! Yung pababalikin. Umatak. Yun. Basta bumibigay siya, hatak lang ako ng hatak. Oops, hinihila niya. Uy! Uy! Ay! Oh My God! Oh! Oh! Sinabi ko, kamay niyo, Dok. Lumalaban siya! Look at this, balabalo! Larga mo lang, Oh my Dok. God. Larga mo to. Larga mo. ang buntot ng malabanos ay gamit nito para makalangoy. Ganun lang kabilis. Nahuli namin itong malabanos na ito. Largahan nyo, Dok. Largahan nyo. Grabe na-excite talaga ako. Hindi ko napigilan yung pag-wow ko. Parang hito yung texture ng kanyang wala siyang kaliskis, yo. At tingnan yung ngipin niya, oh. Very powerful itong malabanos na ito. Ang liit ng mata niya, ibig sabihin, mas ginagamit nila yung other senses nila sa pag-hunt ng pagkain. Sa panguhuli nito, hindi dapat makampante dahil ang matutulis nitong ngipin ang nagsisilbing sandata sa kanilang mga kalaban. Ang nahuli naming malabanos,
May habang 6 na talampakan. Mukhang ahas siya pero hindi siya ahas. Uri siya ng isda. And meron silang gills pag huminga sila. May bibenta raw ito ni Joker sa halagang 300 piso. Kailangan po wag tayong humuli ng maliliit. Kailangan yung malalaki lang po. Kung huli man tayo ng malalaki, kailangan po yung sakto lang po dun sa pangailangan natin sa araw-araw. Yan ang maganda sa mga tao dito sa probinsya eh. Yung kinukuha lang nila yung tama. Dahil pag kailangan nila itong mga malabanos na ito sa mga susunod na araw, nandyan pa rin sila. Samantala, sa Sablayan Occidental, Mindoro, madaling araw pa lang, abala na ang grupo ni Julius para manghuli ng diamondback squid o dalupapa. Ito ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga tao roon. Paboritong pagkain ng dalupapa ang mga isda gaya ng bangus. Sa paggalaw ng pain, senyalis daw ito may nahuli ng dalupapa. Lumalapan sir, medyo malaki siguro. Dapat maging maingat, lalo na't posibleng masugatan ang kamay sa paghila ng pain. Sa ilalim, unti-unting nagbabago ang kulay ng dalupapa. Paraan niya ito para lituhin ang kanyang mga kalaban. Pala niya sa ilalim. Diamond squid, dalupapa kung tawagin sa amin. Bihira ka lang makahuli ng malaki dahil din siguro mamaubos na yung malalaki. Tapos maliliit na lang natitira. Sa tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nakapag-export ang bansa ng nasa 240 metric tons na dalupapa noong nakaraang taon. Matapos ang panguhuli ng dalupapa, 2 buwan munang hindi magpapalaot sina Julius. Paraan daw nila ito para makapagpahinga ang dagat sa panguhuli nila ng dalupapa at makapagparaming muli ang lahi nila. Sa ilalim ng dagat, sa Bulinaw, Pangasinan, pami-pamilya kung sila ay gumala. Mas matibay kasi kapag sama-sama. Pero may ilan na mas piniling mag-isa tulad ng octopus o pugita na ito. May pambihirang abilidad ito na gayahin ang itsura at kulay ng kanilang paligid. At mayroon din itong ibinubuga na maitim na tinta. Nakilala ko sina Alan at Edgar. Hanap buhay nila ang panguhuli ng pugita. So nandito tayo sa laot sa may Pangasinan. Sinamahan namin yung mga mangingisda na mamugita dahil meron daw silang nararamdaman na pagbaba ng populasyon ng mga pugita. Ito pa naman yung kanilang pangunahing hanap buhay. So nandito tayo sa laot sa may Pangasinan. Sinamahan namin yung mga mangingisda na mamugita. So ang ginagawa nila, may balsa na nakalutang, tapos yung gamit nila is yung tora-tora. It's like parang ginagaya nila yung crab, pero meron tong mga hooks. Ilang saglit pa, And then finally, sumenya si Kuya Edgar, At tignan natin yung huli niya. Ganda, nagmukhang gagamba. Gagambang tubig. Yes! Look at that. Tumatagos yung kanyang tentacles, and look at those suction caps. Nag-change siya ng color kahit above the water. And look at that, yung mata niya. Mukhang talaga mukhang predator. Na predator ang dating ng mga pugita na ito. Bukod doon, yung ability niya to regenerate yung mga na-amputate niyang mga tentacles.
minsan yan din ang nagsuserve na pagkain nila. Dahil maliit ang nahuling pugita, nang hingi ako ng permiso kina Alan at Edgar kung maaari itong ibalik sa dagat. Pero laking gulat ko nang makita na namumuti na ang malaking bahagi ng bahura. Kung siguro yun sir, namamatay na mga yun. Bakit po? Ayun po sir, kung yung mga yun nagsusudyo mo, ano yan? Sa paglipat namin sa ibang lugar, maswerteng may nakita pa kaming malusog na bahura. Ang batang octopus mabilis na kumuwala pabalik sa mga bahura. Maraming biyaya ang dala ng dagat. Pero ang masaganang huli, posibleng mawala kapag ang dagat ay hindi iniingatan. Bukod sa tag-init, ang mga magsasaka may iba pang matinding kalaban. Tahimik ang mga ito kung matake. Pero magugulat ka na lang sa pinsalang kaya nitong iwan sa mga taniman. Solusyon sa protina para sa tao. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit sagana sa kuhol ang Pilipinas. Mula sa Taiwan, dinala sa bansa ang golden apple snail o kuhol taong 1982. May kuhol pa dito. So ganyan ang gagawin nila. Kapit sila sa dahon and then sinisira nila yung pinakaubod nung palay hanggang sa tumumba ito. Hanggang sa dumami ang bilang ng mga ito na madalas makikita sa bukid. Sa halip na makatulong, nauwi ito sa malawakang pinsala sa mga palayan. Ayon sa pag-aaral ng Rice Knowledge Bank, aabot ng halos 50% ng ani ang posibleng perwisyong dulot ng mga kuhol sa pag-atake nito sa mga palayan. Sa isang lugar pa lang, makakita na tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kakainin nila isang tanim na ito ng palay, kita mo, yung nangyayari. Sira-sira na yung kanyang dahon. Kitang-kita kung paano palibutan ng mga kuhol ang tanim ng palay. Ang kanilang puwersa sa palayan. Mahirap mapuksa. Lalo na't kayang mangitlog ng babaeng kuhol ng 500 piraso kada araw. Samantala sa Tayabas, Quezon, may hayop daw na kayang puksain ang sandamakmak na kuhol. Malakas ilong kumagat at kayang durugi ng mga kuhol, ang ahas pagong. Paano siya nakakatulong? Paano nyo na-discover yan? Kasi po, pag nakikita namin sa palayan na may maraming ganito, yung palay po malago ang kasi walang kumakain na kuhol. Ang mga ahas pagong, kabilang rin sa mga invasive species gaya ng kuhol. Peste rin ang mga ito sa palaisdaan at ilog dahil kinakain nila ang mga isda. Sa palayan na ito, makikita na malago ang palay at halos walang kuhol na nanginginain. Nasa 2 ahas pagong ang makikita sa bawat taniman. Sa Laguna, matinding kalaban daw ng mga mangingisda ang Asian swamp eel o kiwet. Lalim pa! Lalim At pa parang yan. wala pang katapusan. Ayan na, gumagalaw, may gumagalaw. Ayun, kuha mo. Ayun. Madulas, mabilis kumilos at may kahabaan ang mga kiwet. Ang tulis pala ng ulo niya, oh. Parang ahas ang itsura. Kaya rin itong humukay ng halos 5 talampakan. Nakilala ko ang may-ari ng hituan at palayan na si Mang Oscar. Malaki raw ang lugi niya dahil sa kiwet. Pag may na-order sa akin noon, 40 mil, 50, nabibigyan ko eh. Ngayon, nung lumabas ang kiwet, maguhulog ako yung isang box ng aking fry ng hito. Pag hinulog ko, 5 days, wala na akong makita miskiso. Kapansin-pansin ang mga buta sa palaisdaan ni Mang Oscar. Ang salarin, kiwet.
Kaya nilagay niya ito ng plastic at fishnet para hindi tuloy ang makapasok sa palaisdaan ng mga kiwit. Nakikita mo, ito yung daanan, Ilapil. Nasa ilalim siya. Magmisa, lampasan na. Kasi nagagawa na sila ng mga tunnel. Lalim pa. Lalim At pa parang yan. wala pang katapusan. Ipinakilala sa Pilipinas ang kiwit bilang isang aquaculture species upang makatulong sa agrikultura taong 1905. Hanggang sa natutunan na ng mga magsasaka kung paano labanan ang mga pesteng kiwit sa kanilang palayan. On the other side, isang grupo rin ng mga tao na sa isang community, ang turing naman sa kanya ay biyaya. Hinuhuli ang mga kiwit gamit ang isang mahabang metal na may daloy ng kuryente. Itinatapat ito sa butas ng kiwit para lumabas at madaling mahuli. Aabot ng 10 kilo ng kiwit ang nakukuha rito kada araw. So dito sa styrofoam na to, dito nilalagay ng mga taga dito yung nahuli nila sa nakaraang 2 araw. Mas malalaki rin ito kumpara sa nasa palaisdaan ni Mang Oscar. Bukod sa laki, iba-iba rin ang kulay nito. Kapag hinahawakan, paatras ito kung pumiglas. Maatras yun. Pag hinahawakan mo, maatras siya. I'm not even moving anything. Sila lang yung katawan lang niya, yung muscles lang ng kanyang katawan, yung gumagalaw. 2 beses kada taon kumangitlog ang mga babaeng kiwit. So, yung isang gravid na female can lay up to 1,000 eggs at one time. And they lay all year round, kaya ang bilis nila magpadami. Si Arnaldo, isa sa mga bumibili ng kiwit sa Laguna. Umaabot daw ng 1,000 kilo ng kiwit ang kanyang nabibili kada buwan. Ibinebenta raw niya ito sa ibang bansa gaya ng China. Yung rice eel naman ay hindi naman talaga included dun sa invasive alien species natin ng mga isda. Nagkataon lang na considered siya ng mga farmers na peste kasi binubutas niyan yung mga rice paddies or dike pag lalong-lalo na pag mag-spawn sila or magtatago. Sa ngayon, isang malaking industry yung eel industry sa buong Pilipinas. Isa yung Pilipinas sa main exporters nitong eel. Bukod sa peste sa palayan at palaisdaan, ang mga maisan at manggahan may problema rin sa mga peste. Sa Concepcion, Tarlac, may mga nilalang raw na notorious sa maisan. Paborito nitong kainin ang dahon at bunga ng mais. Ito ang fall armyworm o mas kilala ng mga magsasaka na harabas. 2019 na itala sa Piat, Cagayan ang unang kaso sa Pilipinas ng pamemeste ng mga harabas. Hindi matukoy kung paano ito nakarating sa bansa. Kaya raw nitong sumiksik sa kasuluk-sulukan ng bunga ng mais at kainin kapwa nito harabas. Sa tala ng Kagawaran ng Agrikultura noong nakaraang taon, aabot sa 700 metriko toneladang ani ang pinsalang dulot ng harabas sa industriya ng mais. Sa Llanera, Nueva Ecija, hindi rin nakaligtas sa pag-atake ng mga peste ang mga puno ng mangga. Sa dahon ng mangga, nangingitlog ang mga talakitik o mango leaf hopper tuwing tag-init. Kapag malaki na, sinisip-sip nito ang mga katas ng bulaklak. Ang epekto, hindi na kayang mamunga ng puno ng mangga. Ang isang pinakaayaw natin sa invasive species is they can be disease vectors. Pero silang mag-carry ng disease, ng parasites, at kung ano pa. Tapos mahahawahan nila yung local fauna. O edi parang COVID din yan, no? Pag nahawa sila, pwede nilang ikamatay dahil wala silang natural immune capability or wala silang natural biological defense mechanism. Ang bawat buhay ilang may misyong ginagampanan. Kung sa tamang lugar naninirahan, kaya ang paglalagay ng mga insekto at hayop sa ibang lugar, dapat may masusing pag-aaral para ang industriya ng agrikultura hindi maperwisyo sa kanilang pagdating at pagpapat. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.